dilim ng ilaw. Industries to work on. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, noong mga panahong bago tayong graduate, wala tayong idea, wala tayong nagme-mentor sa atin. Siyempre, as an employee, bahala ka na sa buhay mo kung paano ka matututo sa sarili mo. And nagre-rely ka lang dun sa mga tao na dun may applyan, at the same time, dun maganda magtrabaho. Yun, dun ka lang nagre-rely. Pero may mga ano pala yun, may mga categories pala yun. So, through time, dun ko lang po natutunan. So, meron pong factor kung bakit ka nag-a-apply. Dahil kailangan mo ng trabaho. Number 2, bakit mo, dito? Kasi, syempre, after mo mag-graduate, need mo na talaga mag-work. Kailangan mo rin magkaroon ng experience. Pero, importante rin pala yung field kung ano yung gusto mong tahakin. And, syempre, salary-wise. So, usually, ang tinitingnan po natin ay, okay, sweldo, okay, yung benefits. And, yung isa naman po ay yung career path mo. Yun yung gusto kong tahakin. In the future, I'll be a businessman and that's why I need this experience. So, may mga bagay po na stepping stone mo siya para in the future meron kang mas malaking, mas in the long run, may patutunguhan ka. So yung sa akin po, so dahil recession time po nung ako po ay naghanap ng work. So hindi po siya ganun kadali, though may nakuha na po akong work. At the same time, nung time na magpipirma na po ako ng contract, nag-freeze hiring po sila. So, ayun. Ang hindi lang naman po nalugi ng recession ay mga food industries kasi lahat naman po ng tao ay kumakain at patuloy pong nagpa-manufacture ng mga food industries. Usually, ito po yung mga number 1 na hindi masyadong naapektuhan ng mga recession kasi consumable. So, ayun po, napatakan ko ay food industry dun po sa una kong job. Though, yung benefits, salary benefits, and yung career path ko ay hindi talaga akma dun sa una-una kong trabaho. Pero pasalamat din kasi na-experience mo mag-work. So, manufacturing din po yun. So, ito po yung mga industries na sa tingin ko magbibigay sa'yo ng magandang sahod, ng experience at benepisyo. So, depende na lang po. Ito po ay based sa aking naobserbahan lang po. So, unang-una po dito siguro, ang mga may malalaking sweldo dito sa field na to, maaring mali po ako pero ito po yung naobserbahan ko. Aviation and oil and gas. So, kung initially, ito na yung tinutumbok mo, sigurado mayroon kang magandang benefits po yung mga company dyan, lalo yung mga kilala. So, dyan sa mga aviation and oil and gas, syempre na-obserbahan ko lang po. Maaring mali din po ako, pero ito po yung na-obserbahan ko. So, yan po yung may mga medyo matataas ang pasahod at maganda ang benepisyo. So, ito isa pa sa mga field na pwede yung pasukan yung construction industries. So, yung construction industries, lalo sa mga developing countries, maaaring yung mga consultancy and contracting yan, medyo nandun po. Pagka makakilala yung company, medyo busog-lusog po dyan yung mga benefits. So, depende na lang po sa'yo kung ano yung trip mong tahakin. Pero, kung gusto mo naman ay yung mga short courses na field yung ma-adapt mo, may countries po na dun po in demand. Kuha ka lang ng konting experience, short ka. Kaya mo na ma-discard yan yung buhay mo. So, after neto, yung field na pwede, yan, ang manufacturing or automotive industries. So, hanapin mo lang po yung skill mo, yung traits, yung yung experience mo. Maaring depende kung, ako po OFW. Different countries, different demand of jobs ang in demand. So, ayan yung pwede mong masilip. So, sa Pilipinas kasi, kahit anong field mo, depende na lang siguro sa'yo kung hindi ko rin po alam kung paano magpalaki ng sweldo sa Pilipinas. So, ayun po. Yun po yung mga industries na pwede ko ma-tip. And, bakit ko nga pala ito ginagawa? Sinishare ko po itong mga information na ito. Maaaring yung mga tao nag-i-struggle kung ano yung field na gusto nila. Or ito po ay magsilbing isang guide. So, kasi kalaban natin dito. Pero yung direction natin, hindi maliwanag. Hindi natin alam kung saan tayo gusto nating field. So, at least, ito may konting guidance. And, nung mga panahon ko, wala naman po yung tuturo. So, ayun po. I believe in these phrases, delayed gratification. So, whatever you do right now, I'm sure you'll get gratified later stage. So,
Ayun po, kung kaisa kita dito sa mga ganitong topic, please join my group, Dumidiscarding Pinoy, and pag-usapan po natin yung mga pwedeng makatulong po sa atin o mapagpalago ng ating mga sarili. So, singin ko lang po yung aking FB store, nandiyan po sa baba, and isa rin po akong sales agent and real estate agent in the Philippines. So, if you need insurance or property, I can help you. So, yun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!